Praise God. Good morning. Ako po ay humbled ngayong umaga na kayo po ay makadaupang palad. Praise God. Wala po bang foreigners dito? Wala naman. Kasi for 2 months po, medyo parang hindi na ako sanay mag-Tagalog. Baka pag uwi ko sa Pilipinas, hindi na ako sanay namang mag-English ulit. um, Sa mga leaders po ng QEC Alcor, good morning kay Pastor Wilmore and Pastor Oliver. Salamat sa privilege na makapag-minister po dito po sa mga kapatid, kababayan dito po sa QEC Alcor. And praise God because the last time Pastor Wilmore, na siya po yung nasa Pilipinas, he was able to minister in our church at Santa Rosa, and also Pastor Oliver. And if you know Brother Larry and family, they are attending our church in Santa Rosa, and praise God dahil sila po patuloy na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen. And I'm so excited today. Last month ako po ay nasa Abu Hamor, and salamat po sa Diyos sa privilege na habang kami po ay nagtuturo sa TMA, nakakapag-minister naman din po sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga kababayan. Kami po ay natutuwa bilang mga turista. Yan, mga turista ho dito po sa ibang bansa na makakita ng mga kababayan po natin na sa kabila ng inyo pong mga kabisihan, sa inyo pong mga pagtatrabaho, kayo po'y patuloy na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen? At kayo po ay nakahanap ng isang iglesia na aalagaan po kayo. Masarap po ang may church. Sabihin mo sa katabi mo, masarap ang may church. Kasi meron kang nagiging shelter, meron kang napupuntahan. May nag-aalaga sa iyo spiritually. Amen? Alam nyo, kami rin na natutuwa kasi yung mga pastors pala dito po sa Qatar, bukod po sa nagtatrabaho sila, at the same time nagpapastor. Ang hirap po kaya nun. Na nagpapastor sila, tapos nagtatrabaho, ang dami nilang iniisip, ang dami nilang mga burdens. Pero dahil sa pagsunod nila sa panawagan po ng ating Panginoong Hesus, nagagawa po nilang mag-sacrifice. Kasi sa Pilipinas, kahit gaano kaliit ang church, di ba, nasa full-time ministry talaga yung pastor. Pero dito, bivocational po sila. No? At next month, Pastor's Appreciation Month. So, huwag naman po natin kakalimutan ang mga pastor natin na nagpapagal sa atin. Amen? Salamat po sa tatlong nag-amen. They have given their life for the work of the ministry. Praise God kasi sila po'y pagpapala sa church. Amen? Pagpapala po sa buhay ng bawat isa. Anyway, sabi nga po ng maraming pastor, blessed are those who speak short, for they shall be invited again. Amen? And today, if I speak long, then I will see you in heaven. Dahil baka hindi na ulit ma-invite kung mahabang mag-preach. Let's pray. Father, we thank you so much for the privilege of sharing your words, O God. Salamat sa mga kapatid dito po sa QEC Alcor na patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na nagmamahal sa iyo, patuloy, Panginoon, na naglalaan ng panahon upang ikaw ay paglingkuran. And today, Lord God, as we receive your word together, we pray for the Holy Spirit to work so mightily, so deep in our hearts, Lord God, na kami, Panginoon, makukuha po namin, Panginoon, ang kasaganaan ng iyo pong mga salita. We thank you so much for the joy from the Holy Spirit, Lord God. Hindi lamang yung joy ng aming salvation, kung hindi yung joy ng amin pong paglilingkod sa iyo. Yung joy, Panginoon, na kami makapunta sa iyong tahanan, sumamba sa iyo, makinig ng iyong mga salita, maka-fellowship ang mga kapwa mananampalataya, Panginoon. And today, Lord God, as we listen to your words, Lord, and even sa patuloy namin pagsamba sa iyo, Panginoon, we will not leave this place empty, but filled with your love, filled with your words, filled with the assurance, Father, that you will always walk with us, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let's open our Bible in Psalm 123, verse 1 to 2. Kanino ka ba nakatingin? Sabi mo nga sa katabi mo, pwedeng po ba tanungin, kanino ka ba nakatingin? Of course, kung ikaw ay may asawa, sa asawa lang dapat nakatingin. Amen. Pero
Madalas sa buhay natin, marami po tayong tinitingnan. Di ba? Marami tayong tinititigan. Today, itong message na ito ay merong purpose sa bawat isa sa atin na wala tayong ibang dapat tingnan sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Mga awit 123 verse 1 to 2. Nais ko pong basahin sa Tagalog. And then after that, babasahin ko po sa inyo sa English. Ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Sabi po sa English, to you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maidservant to the hand of other mistress. So our eyes look to the Lord our God, till He has mercy upon us. May the Lord bless the reading of His Word. Sino po sa atin, mga kapatid, marami po tayong mga fear sa buhay. Marami tayong mga insecurities, marami tayong iniisip about the future. Maybe some of us, kung bakit talaga kayo po pumunta dito po sa ibang bansa ay para talagang magkaroon ng isang maayos na buhay. Yun talaga ang dream po natin lahat, pangarap natin lahat sa ating mga buhay. Amen? Napakarami nating concern. Ngayong umaga, nais ko pong magbigay sa inyo ng 4 na principles sa mga salitang ito ng ating Panginoong Hesus na saan ba tayo nakatingin? Ano-ano ba yung mga bagay na tinitingnan natin na madalas tayo po ay nami-misfocus, nawawala talaga yung atin pong paningin sa mga bagay na higit na mas mahalaga. At mas binibigyan natin ng pansin yung mga bagay na parang mas makakasira sa atin o kaya ay makakapag-alis sa atin sa sentro ng kalooban ng atin pong Panginoon. So madalas, mga kapatid, nakatingin tayo sa circumstances. Nakatingin tayo sa mga sitwasyon ng ating buhay. Naisip nyo ba, naitanong nyo ba minsan, bakit kaya ganon? Ang bigat-bigat ng ating mga dalahin sa ating buhay, pero hindi naman natin natitimbang. Nasasabi natin na napakalaki ng ating pagsubok, pero hindi naman natin nasusukat kung gaano kalaki. Hindi ba? Sobrang ang dami nating pinagdadaanan sa buhay kasi instead na daanan lang natin, tumitigil tayo at binibilang natin kung gaano karami. Ang hindi natin napapansin, bumibigat kasi ang tagal nating daladala. Amen? Kaya lumalaki kasi sobrang ang pagtitig natin sa mga pagsubok. Isa lang naman talaga o kokonti lang naman talaga ang mga problema sa buhay, pero habang tinititigan mo, lalong dumadami. Subukan mo yung isang bagay na titigan mo habang lumalapit sa iyong mata, anong nangyayari? Naduduling ka, di ba? Dumadami. Kokonti lang naman talaga, pero habang tinititigan mo, dumadami. So dumadami kasi binibilang po natin. So anong nagiging resulta sa atin pag tayo ay nakatingin sa ating mga circumstances? Nagkakaroon tayo ng fear. Nagpapanik tayo, nagkakaroon tayo ng worries. Nagkakaroon tayo ng feeling of hopelessness, yung unbelief, yung anxiety, and even depression. At sa tuwing nakatingin tayo sa ating circumstances, hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang ating Diyos. Uulitin ko po, habang tayo ay nakatingin sa ating circumstances, hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang magagawa ng ating Diyos. Kasi ang nakikita natin, ang laki ng ating dinadala. Hindi natin nakikita kung gaano kabigat ang magagawa ng Diyos kasi ang nakikita natin kung gaano kabigat ang ating mga problema. Sa tuwing dala natin ng matagal ang ating mga sitwasyon, nakakalimutan natin, mga kapatid, na merong Diyos na nagbibigay sa atin ng tulong at kapahingahan. At sa halip na magpasalamat tayo, nagrereklamo tayo. Sa halip na manalangin at huwag mag-alala, gulong-gulo tayo, instead na makita natin na ang trials ay opportunity, nagiging calamity sa atin. Yung pagtingin natin sa circumstances, nagkokos sa atin na makalimot sa mga promises ng Lord sa buhay natin,
At instead na masabi natin all things work together for good, nagiging all things become so bad for us. Why? Kasi nakatingin tayo sa ating circumstances. Bakit hindi natin baliktarin? Instead na titigan natin yung ating circumstances, tingnan na lang natin, sulyapan na lang natin at tingnan natin ang magagawa ng ating Panginoon. Mas malaki ang magagawa ng ating Diyos. Amen? Matthew chapter 14 verse 30, ito po ay story ni Peter nung siya po ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung nakita niya ang Panginoon ay naandun sa ibabaw ng tubig, naglalakad na, sabi niya, Panginoon, hayaan mong lumapit ako sa iyo. Sabi ng Panginoon Jesus, sige, lumapit ka. And verse 30 it says, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin. Napansin ni Peter na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. At sabi niya, Panginoon, sagipin niyo ako, sigaw niya. Remember, Peter, when he saw the waves, nakita niya yung alon, pero at the same time, nakatingin siya kay Jesus. Nawala yung focus niya nang makita niya yung wave, yung hangin. Natakot siya na siya'y lulubog. Nakatingin siya sa alon, hindi sa kung sino yung nasa ibabaw ng alon. Nakukuha niyo po mga kapatid? Instead na makita niya kung sino yung makapangyarihan na nasa ibabaw ng alon, ang nakita niya yung alon na parating sa kanya. Kaya't siya ay unti-unting lumubog, natakot siya. Alam niyo po mga kapatid, ito ang katotohanan, nakakatakot at nakakaliit ng faith kapag nakikita natin ang laki ng sitwasyon natin sa buhay. Habang nakikita mo ang kalakihan ng iyong circumstances, nakakaliit ng pananampalataya, lumiliit ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Why? Because circumstances can change everything. Circumstances can change your faith, your focus, and your firmness. Nawawala ka. Kaya kahit na alam mo na merong Diyos na malaki, alam mo na merong Diyos na tutulong sa iyo, pero pag ang nakita mo ay yung wind, pag ang nakita mo ay yung alon, mawawala ka. Pero praise God, sabi ni Peter, Lord, tulungan mo po ako, lulubog ako. Yun ang maganda kay Peter. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Instead na siya ay lumubog dahil sa circumstances niya, nakita niya na ang kailangan niya ay ang tulong ng Panginoon. Now, brothers and sisters, every time we face challenges in life, every time we see our circumstances, at parang ikaw ay lulubog na, ramdam mo na ikaw ay takot na, alam mo dapat kung kanino ka pupunta. Alam mo kung sino dapat ang lalapitan mo, papanalanginan mo. Amen? For instance, si Joseph. Si Joseph, na-experience niya yung pit, na-experience niya yung prison, na-experience niya yung accusation. Hindi niya mararating yung palace at saka yung promotion sa buhay niya kung siya po ay nakatingin sa kanyang circumstances, kung sa kanyang sitwasyon. Pero ano ang nakita niya? Yung opportunity. Na despite the circumstances, merong promotion ng Diyos sa kanya. Nakita niya na yung mga bagay na nangyari sa kanya ay para sa lalong ikabubuti at ikaliligtas ng marami. Amen? So si Joseph, nakita niya yon, and even yung 12 spies na ipinadala doon sa Canaan para sila ay mag-spy. Ano ang nakita nung 10 spiya? Nakita nila malalaki ang mga higante doon, hindi nila kakayanin, titirisin sila ng pinong-pino doon. Pero si Joshua at si Caleb, ano ang nakita nila? Ang nakita nila yung opportunity. Nakita nila na kahit malalaki yung mga giants na naandoon, parang sa tingin ng iba wala silang magagawa, pero sabi nila, we can certainly do it. Malalaki ang mga prutas doon. Ma-occupy natin yung land. Amen? So yun ang nakita nila, hindi yung giants, kundi yung opportunity. Brothers and sisters, in the midst of your circumstances, see the opportunity. Makita mo yung opportunity na ikaw ay magtatagumpay. Makita mo yung opportunity na sa kabila ng iyong dinadaanan, yung kalakihan ng Diyos ang iyong makikita. Even Job, sa kanyang pagsubok, ang nakita niya ay ang pagkakataon na makapag-worship. Hindi niya nakita kung ano yung kanyang karanasan o kung ano yung kanyang dinanas. Ang nakita niya ay yung opportunity na siya'y makapagpuri sa Diyos, na sabihin niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik sa Panginoon, purihin ang pangalan niya. In your circumstances, see the opportunity to worship God. To come to God, to bow down to God, to sing for joy to the Lord. Kasi alam mo, sa gitna ng iyong mga opportunity, merong malaking Diyos na may magagawa sa buhay mo. Amen? Si David, ang nakita niya yung kalakihan ng magagawa ng Diyos. Hindi yung kalakihan ng nasa harapan niya, hindi yung giant sa buhay niya. Ang pagkakataon na magtagumpay siya at hindi yung pagkatalo.
Most of us Christians, pag nakita natin yung laki ng sitwasyon natin, ang nakikita agad natin, hindi ko kaya to. Malaki ito. Igugupo ako nito. And I have seen many Christians today, pag marami na silang circumstances sa buhay, lalo pang lumalayo sa Diyos. Instead na sila'y lumapit sa Panginoon, parang nabe-blame pa ang Panginoon. Pero si David, ang nakita niya, magtatagumpay ako dito. Alam niya, nakita niya sa kalakihan ni Goliath yung opportunity na tatamaan niya sa pamamagitan ng kanyang sling. He saw the opportunity to succeed. Si Daniel, hindi panganib ang nakita niya, kundi pag-iingat at pagliligtas ng Diyos sa buhay niya. Pagka tayo po ay nasa circumstances, anong nakikita natin? Yung panganib, yung risk, ang nakikita natin ay yung failure, o ang nakikita natin sa gitna ng lahat ng ito, makikita mo ang magagawa ng Diyos. Sometimes we pray to the Lord, Lord, alisin mo nawa itong mga pagsubok na ito sa buhay ko. Bakit mo ipapanalangin sa Diyos na alisin ang sitwasyon sa buhay mo na siyang tumutulong para palakasin ka? Bakit mo ipapanalangin sa Diyos na alisin niya yung mga bagay na tumutulong sa iyo para i-refine ka, para ikaw ay lalong lumakas, para ikaw ay lalong lumago, para ikaw ay lalong tumibay, at para lalo mong makilala ang Diyos? Circumstances come and go. Problems come and go yan. Pero hindi ka dapat magpapaalipin dyan. Amen? Naandyan ngayon, bukas, wala na yan. Pero yung iba naman, sila ang gumagawa ng sarili nilang alon sa buhay. Hindi naman dapat maging problema, pinoproblema nila. You know, worry is borrowing the problem of tomorrow. Hindi mo naman kailangan problemahin, puno-problema mo. Kasi silang lang ng anak mo, pinoproblema na mo na agad pag college niya. Ako, Diyos ko po, magka-college ang anak ko. Kasi silang pa lang. Bakit hindi mo muna i-enjoy yung mga pagkakataon na kasama mo? Saka mo na problemahin yon. Amen? Anong mangyayari, o anong sa tingin nyo, sa mga taong ito, kung sila'y tumingin sa sitwasyon ng kanilang buhay, paano yung buhay nila sila ay magiging talunan? Yes, we are Christians, but most of the time we live a defeated life because we focus so much on our circumstances and we don't see the hands of God in the midst of these circumstances. Jesus, when He fed the 5,000 people, Philip saw the scarcity. Lord, kulang po ito. Kahit isang taon na sweldo, kulang po ito, Lord. Pero sabi ni Jesus, what do you have? 5 tinapay lang po at 2 isda. Jesus did not saw the scarcity, but He saw the opportunity to multiply the fish and the loaves. And what happened? Everyone was satisfied. Huwag mong tingnan yung scarcity. Ay, Lord, kulang po ito. Kung ano mang kulang, ilagay mo sa kamay ng Diyos, nagmumultiply. Amen? Instead of seeing your circumstances, see the opportunity in your circumstances. And you could say, all things work together for good to those who love the Lord. Amen? So yung circumstances, hindi dapat tinititigan. Hindi dapat dinadala. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong dalhin yan. Amen? Ang isang bagay na magaan, habang dinadala mo, bumibigat. So habang dala-dala mo yan, bumibigat. Bakit hindi mo ibigay lahat sa kamay ng Diyos? Sulyapan mo lang, huwag mong titigan, huwag mong paramihin. Amen? Ang tingnan mo yung magagawa ng Diyos, yung promises ng Panginoon. Dahil habang tinitingnan mo ang magagawa ng Diyos, dumadami ang kanyang magagawa. Pangalawa, nakatingin tayo sa crowd. Nakatingin tayo sa mga tao. Nakatingin tayo sa kung anong magagawa nila sa atin. Pag hindi na-meet yung expectation natin, nadi-disappoint tayo, nadi-discourage tayo. Ano po ang sabi ng mga awit? 146 verse 3. Do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save.
Sabi sa ibang translation, don't put your confidence in powerful people. There is no help for you there. Walang tulong kahit ng isang tao powerful. Yung meaning ng trust dito is yung assured reliance natin sa ability. Yung bang parang hindi naman sinabi na, o yung katabi mo, huwag mong pagtitiwalaan yan, kahina-hinala yan. Hindi yan. Ang ibig sabihin, huwag mong ilalagay yung complete reliance mo sa ability o strength ng isang tao. Yung sa kanila ka na nakadepende talaga. Hindi ka na mabubuhay nang wala sila. Parang wala na, tapos na ang mundo mo pag wala na yung tao na inaasahan mo. Sa kanila na yung pag-asa natin. Yung idea rin na sila yung laging contingency plan natin. Halimbawa, pagka wala ka, alam mo kung sinong lalapitan mo. Meron kang contingency plan. Ganon din sa Panginoon, pag tayo lumalapit sa Panginoon, sila, pag hindi ako tinugon ni Lord, naandyan naman si brother. Naandyan naman si sister, naandyan naman si pastor. May contingency plan. So kahit hindi man siya tugunin ni Lord, may maaasahan siya. Pero sabi ng Bible, hindi yun eh. Isaiah chapter 2 verse 22, don't put your trust in mere humans. They are all as frail as breath. What good are they? Wala yan. Matatapos yan. Yung hininga nila, may katapusan yan. Psalm 33 verse 16 to 20, no king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear Him. Na kanino po ang paningin ng Panginoon? Doon sa mga may takot sa Kanya. Those whose hope is in His unfailing love. Yung pag-asa ay nasa Kanya to deliver them from death and keep them alive in famine. Mga kapatid, ito ang assurance mula sa salita ng Panginoon. Pag ikaw sa Kanya umaasa at sa Kanya ka nakatingin, hindi Kanya gugutumin. Sabi mo sa katabi mo, hindi Kanya gugutumin. Amen? Magtagutom na, ikaw pa rin, hindi ka pababayaan ng Diyos kung sa Kanya ka umaasa. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. So hindi tayo nakatingin sa crowd, hindi tayo nakatingin sa tao, sa Panginoon tayo nakatingin. Amen? Psalm 60 verse 11, oh, please help us against our enemies, for all human help is useless. Psalm 118 verse 8 to 9, it says, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Sabi po sa sa Tagalog, mga awit 118 verse 5, nang ako'y magipit. Yung iba pag nagipit, sa patalim kumakapit. Yung iba pag nagipit, sa Bombay kumakapit. Pero ang mga Kristiyano, pag sila'y nagipit sa Diyos na si Yahweh, siya ang kanilang tinatawag. Sino ang tinatawag mo pagka ikaw ay nagigipit? Pag ikaw ay nasa gitna ng matinding pangangailangan, ano ang mangyayari pag tumawag ka sa Kanya? Sinagot niya ako't Kanyang iniligtas. Hallelujah! Verse 6, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Verse 7, si Yahweh ang siyang sa akin tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdahan. And verse 8, higit na mabuti na doon kay Yahweh, magtiwala ako. Na kanino ang iyong pag-asa? Na kay Yahweh, sa Kanya ka magtiwala kaysa panaligan yung mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating aasahan. Dapat ang ating total dependence, ang ating total reliance nasa ating Panginoon. Pwede mo bang sabihin ulit sa katabi mo, kapatid, sa Panginoon ka umasa? Tingnan niyo po yung katabi niyo, punong-puno ba siya ng pag-asa? O larawan ng kawalang pag-asa? Dapat ang mga Kristiyano, larawan ng pag-asa. Pag yung hindi mananampalataya nakatingin sa iyo, iba ang nakikita sa iyo.
Iba ang nararamdaman sa iyo. Bakit ka ganyan? Kahit na ikaw maraming dalahin sa buhay, maraming circumstances, pero bakit hindi banaag sa iyo ang kawalan? Hindi banaag sa iyo ang kalungkutan? Masasabi mo kasi meron akong Diyos na inaasahan. Gusto ko ring makilala ang Diyos na yan. Amen? Pero kung tayong mga Kristiyano mismo, larawan ng kawalang pag-asa, sasabihin mo, "Hoy, sumama ka sa amin, alam mo, masaya doon sa amin." Sasabihin sa'yo, hindi nga. Mas mukhang may pag-asa pa ako kaysa sa'yo. Kanino dapat umasa? Sa Panginoon, hindi sa tao. And everybody said? Pangatlo, madalas, nakatingin tayo sa compensation. O yung iba nakatingin sa circumstances, yung iba nakatingin sa crowd, yung iba nakatingin sa compensation. Nakatingin sila sa mga resources nila, sa business nila, sa work nila, sa company nila. Isaiah chapter 20 verse 5. Those who trusted in Cush and boasted in Egypt will be dismayed and put to shame. Praise God, ang work natin galing sa Lord. Blessing yan sa Lord. Amen? Pagpapala yan sa Diyos. Pero hindi dapat nakasalig doon ang ating pag-asa. Hindi natin ipinagmamalaki yan kasi pwedeng isang araw mawala yan. Sino ang mag-aakala na yung mga malalaking company during pandemic nagsara? Sino ang mag-aakala na malalaking istasyon sa television magsasara? Yung iniisip mo na dito habang buhay na ako pero isang araw mawawalan ka na ng buhay doon. Kasi marami ipinagmamalaki nila yung Egypt nila. Alam mo yung sinabi dito ng Isaiah, yung Egypt at saka yung Cush. Pag sinabing Egypt, talagang kilala sila pagdating sa mga karwahe, pagdating sa pagdigmaan, makapangyarihan sila, matatalino sila. Pag ikaw, sabi nila, dyan umasa, madidismaya ka. And one day, Egypt and Cush, sila ay nabihag ng Assyria. At yung ipinagmamalaki nila na pinagmumulan nila ng tulong, nasakop. Kaya sabi ni Isaiah, yung nagtitiwala sa Egypt at saka sa Cush, isang araw, madidismaya sila. Hindi nila pwedeng ipagmalaki yan. Isaiah chapter 30, 31 verse 1, "What sorrow awaits those who look to Egypt for help." Sabi sa Tagalog, "Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga ngabayo, sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh ang banal ng Diyos na Israel." Ano ang ibig sabihin nun? Sila ang Jerusalem, that time ina-idolize na nila ang Egypt. Doon na nakatingin ang kanilang tiwala, doon na nakatingin ang kanilang pag-asa. Last month, meron kaming mga kausap na students po natin, doon po sa TMA sa Abu Hamor. And some of the students, tinanong namin, ano ang mga fear nyo sa buhay? They testified, ang fear nila, paano pag isang araw, wala na silang trabaho. Uwi na sila sa Pilipinas, papaano yung umaasa sa kanila? Papaano yung kanilang pamilya? Papaano yung kanilang mga anak? Yun yung mga fear nila. Ano ang mangyayari sa kanila? Meron din po ba kayong ganong fear? Papaano kaya pagka pinauwi na po kayo sa Pilipinas? Paano na kaya? At minsan ang teams nyo na lang sa buhay, gusto nyo nang bumitaw. Hindi nyo na kaya. Papaano? Ang daming fear, ang daming insecurities. But brothers and sisters, sa mga Kristiyano, kawawa yung nagtitiwala sa Egypt at saka sa Cush nila. Dapat higit na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sa mga tatay na naandito, sabi sa Psalm 112, "Huwag kayong matakot para sa inyong mga anak. Kasi kung kayo namumuhay ng tama sa Panginoon, kung kayo naglilingkod sa Diyos, ang pagpapala na pangako sa inyo ng Diyos hanggang sa mga anak nyo, dadalo yan." Ang tawag natin dyan, generational blessing. So kung kayo naglilingkod sa Panginoon, yung mga pagpapala ng Diyos, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, may experience ninyo hanggang sa inyong mga anak, pagpapalain sila ng Diyos. Sabi ng Bible,
those who fear in the Lord, their children will be blessed everywhere. Their children will flourish in the land. Eh bakit ka matatakot? Meron kang Diyos na inaasahan sa buhay mo. Meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero madalas, kaya ang nagiging problema po natin, nakatingin tayo sa compensation natin. Hindi sa kung sino yung nagbibigay talaga ng compensation. Nakatingin tayo sa blessing, hindi sa kung sino yung pinagmumulan ng ating pagpapala. Brothers and sisters, God is our blessed hope. Christ in us, the hope of glory. Amen? Bagamat tayo gumagawa dito tayo sa lupa, nagtatrabaho tayo, pero ang tunay nating pag-asa nasa ating Panginoon. Eh isang araw yung ating mga pinag-ipunan naman, mawawala naman lahat yan eh. Yung ating pinagpagalan, mawawala naman lahat yan eh. Pero merong isang pag-asa na kahit hindi natin nakikita, pero doon sa langit, yun po ang ating uuwian. Amen? If Christ is in you, hindi ka po matatakot sa lahat ng panahon. We look at our circumstances, we look at the crowd, we look at our compensation, ano nangyayari? Nagpe-fail tayo, nabibigo tayo. Eh ano ba ang dapat nating gawin sa lahat? Dapat tumingin tayo sa Creator natin. Pwede mo bang sabihin mo ulit sa katabi mo na merong pag-asa, kapatid, tumingin ka sa Creator natin. Yan yung larawan talaga ng pag-asa. Yan tingin na yan. Yan yung larawan ng pag-asa. Amen? Sa Creator natin. Sabi doon sa verse 1 sa atin pong verse, ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Again, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi matatapos. Amen. Tuloy-tuloy ang ating pagtitiwala hanggang siya ay maawa sa atin. David said, I look to the hill. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sinong may gawa ng langit at lupa? Sinong may gawa ng langit at lupa? Si Lord. Kaya sabi ni David sa 121 verse 1, doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Oo kapatid, nakikita natin ang circumstances. Nakikita natin ang crowd. Nakikita natin ang compensation natin. Pero higit sa lahat, dapat sa Creator tayo nakatingin. Dapat nating makita ang kanyang kalakihan, ang kanyang magagawa. Matthew chapter 6 verse 24 to 34. Alam natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa kanyang mga disciples, do not worry. Sabi ni Jesus, stop worrying. Hindi sinabing, okay, it is your choice. It is your option kung ikaw ay mag-aalala. Sabi ni Jesus, do not worry. Huwag kang mag-alala. Stop worrying. Dahil ang worry, walang magagawa. Ang worry, walang maibubungang mabuti. So sabi ni Jesus, bakit hindi nyo kinakailangang mag-alala? Sabi niya, look at the birds of the air. Look at the birds of the air. Hindi naman sila nagtatrabaho, pero sila ay pinapakain ng Diyos. Kayo nagtatrabaho. Ang mga ibon, hindi naman sila nag-iipon. For sure, marami na kayong ipon. Amen? Kung sila nga, wala silang ginagawa, pero pinapakain ng Diyos. Sabi ni Jesus sa kanila, ikaw pa kaya? Kayo pa kaya? Hallelujah! Ikaw pa kaya? Pababayaan ka ng Diyos. Nagtatrabaho ka, nagsisikap ka, nag-iipon ka. Ikaw pa kaya ang pabayaan ng Diyos? Kaya sabi niya, look what God is doing and listen to what He is saying. Kaya dapat sa atin, stop, look, and listen. Pag may nag-aalala ka ng kapatid, brother, stop worrying. Look what God is doing and listen to what He is saying. Anong sinabi ng Lord? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Our help does not come from the crowd, nor from our compensation.
Our help comes from our Creator. Kaya hindi tayo matatakot sa mga bad news. Amen? We will not fear any threat of recession, nor inflation, nor termination, because our help comes from the Lord, and He can bless us beyond our imagination. Tandaan nyo mga kapatid, pag may nawala sa iyo, merong ibabalik ang Diyos. May ipapalit ang Diyos. Amen? Huwag ka lang matakot. Tingnan mo lang ang magagawa ng ating Panginoon. Yung pong aking uncle ay nagtatrabaho po sa Doha. And few months ago, siya po ay umuwi sa Pilipinas. He was already 60 years old. But wala pang proper clearance sa kanya na siya po ay magpo for good na. So hindi siya pinapatawag ng company. So ginawa niya, ilang buwan na siya sa Pilipinas, 5 months na. By faith, bumalik siya dito. Ang ticket niya lang, bumili siya ng ticket, di niya alam kung ano mangyayari. Sabi ko, ba't ka bumalik? Wala siyang trabaho, hindi pa siya pinababalik. Sabi niya, bahala na si Lord. So ginawa niya, inintay niya yung may-ari, yung boss niya. Sabi sa HR, hindi na siya ma-hire ulit kasi 60 years old na siya. Pero he just kept his faith. Sabi niya, bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon na makapagtrabaho. And we prayed so hard for him. At sabi ko lagi, kung kinukumusta, o kuya, kumusta ka na? And he said, I'm still waiting, but sa Panginoon pa rin ako maaasa kung anong kanyang kalooban. Lakas ng loob niya. And last week, siya po ay nag-message, sabi niya, Pastor Ray, sabi niya, na-hire ulit ako. May trabaho ulit ako, isa pang kontrata, isa pang trabaho, and then pag-uwi ko sa Pilipinas, for good na. Sabi niya, God is really good. Pag ginusto ng Diyos, walang pwedeng makapagsara. Pag binuksan ng Diyos ang opportunity, walang makakapagsara niyan. Kapatid, huwag ka lang matakot, tumingin ka sa magagawa ng Creator mo. Amen? And He can bless you beyond your imagination. Psalm 146, verse 5 to 6. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, the maker of heaven and earth. Sino ang maker ng heaven and earth? Si Lord. And everything in them, the Lord who remains faithful forever. Folks, our tomorrow belongs to the Lord. Ang bukas natin ay nasa Panginoon. And because God is alive, we can face our tomorrow. Amen? Because our God is alive. Psalm 105, verse 4, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Look to the Lord. Huwag kang tumingin sa circumstances, huwag kang tumingin sa crowd, huwag kang tumingin sa compensation, tumingin ka sa Creator mo, tumingin ka sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, hanapin mo ang Kanyang mukha, hanapin mo ang Kanyang lakas, at sigurado papansinin Kanya. Amen? Psalm 34 verse 5, those who look to Him are radiant. Pero inyo, yung mga nakatingin, yung mga umaasa sa Panginoon, nagniningning yung mukha. Yun naman talaga hindi ba? Maningning talaga ang buhay ng mga Kristiyano na laging umaasa sa Panginoon. And their faces are never covered with shame. Isaiah chapter 45 verse 22, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God. I am God, and there is no one else. No one else. Alam nyo mga kapatid, ang Diyos, gustong gumawa ng malaking bagay sa kanyang mga anak. Gusto niyang ma-discover natin kung gaano siya kalaki sa ating mga buhay. Pero most of the time, inilalagay natin siya sa box. Wala tayong malaking testimony kasi hindi natin na-experience ang kalakihan ng Diyos. Kasi hindi natin siya nasusubukan. Hindi niya ma-disclose ang kanyang sarili sa atin kasi hindi natin maibigay sa kanya ang ating buong pagtitiwala. But He said, look unto me and be ye saved all the ends of the earth, for I am God. I am who I am. I am a powerful God. I am an omnipotent God, all-knowing God, all-powerful God. When you look to the Lord, He will reveal Himself to you. You will see how great He is to those who put their trust in Him.
So what did Micah said? Micah says sa Micah 7:7, "But as for me, it was his decision, but as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me." Hindi ako titingin sa circumstances, hindi ako titingin sa crowd, hindi ako titingin sa compensation, titingin ako sa Creator ko. Dahil siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jehoshaphat's story. Nung sila ay salakayin ng 3 malalaking kaharian, natakot siya. Normal naman talaga ang matakot hindi ba? Hindi sinabi ng Bible, huwag kang matakot. Natatakot tayo. But do not live in fear. Huwag kang manatili sa takot mo. And Jehoshaphat, hindi siya natili sa takot niya, hindi siya nagpadaig sa takot niya. Nakita niya yung circumstances niya. Nakita niya kung gaano kalaki yung kanilang kaharapin na problema. Pero anong kanyang ginawa? Nag-inquire siya, hinanap niya ang Panginoon. And God gave him wisdom kung ano ang gagawin. At ano ang kanilang ginawa? Nagtatag lamang, nag-establish lang ng mga singers, ng mga worshipers. At sila'y umawit at habang hinarap nilang kanilang mga kaaway, yung kanilang mga kaaway, sila ang naglaban-laban and God gave them victory. Brothers and sisters, madalas ang nakahanay sa atin yung ating circumstances. Madalas ang hinahanap natin yung tao, madalas ang hinahanap natin yung ating compensation. But it's time for us to always look to God who is the source of our hope, who is the source of our help. In Jesus' name. Last year, during pandemic, I know lahat po tayo affected ng pandemic. And even sa Pilipinas, it really struck us so hard, even sa church. At yung church talaga affected, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkakaroon ng anxiety, nagkaroon na sila ng fear. Ano na ang magiging bukas? And kami bilang mga pastor ng church, wala kaming dapat gawin kung hindi i-encourage yung mga tao, palakasin sila na, ang Diyos ay merong magagawa, sa Kanya lang tayo umasa, sa Kanya lang tayo tumingin. Dahil nakita nila yung kanilang sitwasyon parang katapusan na ng mundo. But during pandemic, we have seen the move of God. We have seen the hands of God. Merong yung iba na po-promote sila, and even sa church, doon pa kami nakakapagpagawa ng building. Si Pastor Oliver and Pastor Wilmore, they have seen the local church po natin doon po sa Santa Rosa. During pandemic, doon palalo nakaranas ng pagpapala ang iglesia. Yung mga kapatid natutong mag-online, nagkaroon sila, na doble pa yung kanilang kinikita, na doble pa ang income ng church. Bakit? Kasi natutunan na tumingin sa Panginoon. Last year, matagal na panahon kami po ay nagpipray ng isang sasakyan. And praise God, last year, dahil during pandemic, hindi makapunta sa mga kapatiran, hindi sila ma-visit. Alam nyo na yung pamasahe ngayon, mahal, and minsan mahirap pumunta. So we pray to the Lord, Lord, we have been praying like for 25 years na magkaroon ng sasakyan. Maraming nagtatanong sa amin, ba't hanggang ngayon wala pa po kayong sasakyan, Pastor? Hindi pa kasi tapos. Ginagawa pa. Hindi namin alam kung kailan matatapos, pero for sure, pag natapos, ibibigay sa amin ni Lord. At yun yung namin talaga sa prayer. And last year, what happened? We've been praying for so long, yung aming family, yung family ng wife ko, sa province, yung kanyang parents, praise God, nakapagbenta ng lupa. So binigyan nila ho kami ng blessing na pang down ng sasakyan. So praise God, answered prayer. So inayos namin lahat ng papeles para makakuha ng sasakyan. And it so happened, kasi kung magbabayad ho kami ng sasakyan ng like 18,000 pesos, hindi namin kakayanin. Isang buwan, malaking masyado. So may nag-offer sa amin ng isang trading, pastor po ang CEO. Maganda naman yung business nila, ito'y trading na pag kukuhanin yung sasakyan and then ipapasok sa kanila, sila yung magbabayad sa bank ng buo at sa kanila magbabayad kami ng half. Kasi yung aming down payment sa kanila, gagamitin nila para mag-revolve para sa business.
But something happened. Na-bankrupt. Nag-close yung company. So, hindi na nila mabayaran sa bangko yung aming sasakyan. Walang choice, kami ang magbabayad. So instead na half lang yung babayaran namin, buo na ngayon. Sabi ko, Diyos ko po. Eto na, tumingin ako ngayon sa circumstances. Diyos ko po, Lord, pinag-pray po namin to. Pero bakit naman, Lord? Sabi ko po sa wife ko, sweetheart, I know we have prayed about it, pero I think hindi natin kakayanin. Alam niyo, sabi ng wife ko, lumabas yung kanyang pagiging counselor. Because my wife is a registered guidance counselor. Sabi niya, di ba pinag-pray natin kay Lord? Oo. Eh di ba si Lord pag nagbigay ng pagpapala, walang kasamang problema? Sabi ko, namang problema tayo ngayon. Hindi, ikaw lang ang namang problema. Ipinag-pray natin yan kay Lord, gagawa ng paraan si Lord. Sabi ko, buti na lang may asawang malakas ang pananampalataya. Ay kung nagsabing, oo nga. Kasi sabi ko sa kanya, ibenta na lang natin yung sasakyan, bumili tayo ng second hand. And she said, no, I know the Lord will provide. Okay, sinamahan ko na lang sa pananampalataya. Siyempre, pastor ako eh. Alangan sabihin, si pastor ka pa naman. Ang liit ng pananampalataya mo. Nagtuturo ka ng faith, nagtuturo ka ng malaking pananampalataya. Ikaw, oo nga no, o sige. Pero alam nyo, every single day, lalo na pag dumarating na si Judith, naku, you know Judith? Yung due date na, Lord, ito na po, Lord. But you know, when you look to your Creator, He always makes a way. Pagdating na si Judith, nagkakaroon na ng fear. Pero unti-unti, nawawala yung fear, nadidisappear. Nawawala yung worry, napapalitan ng pag-asa. And just on time, blessings always come. And you know what happened one day? And yung sasakyan namin, siya na yung aming anak. Pangalan niya ay Praise. Dahil hindi ko kami nabiyayaan ng anak for 25 years, kaya yung sasakyan namin, siya na po yung aming pinakang anak ngayon. So kung kayo nagpapa-tuition fee, naiintindihan ko. Yung mga nagpapadala, yung nagbabayad, nagme-maintain, naiintindihan ko po kayo. Dahil kami last month, kababayad lang namin ng tuition fee niya sa insurance. Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, masakit sa banks, Lord. And isang araw, meron pong, tinignan ng wife ko yung aming bank account, and she said, sabi niya, merong nagpadala sa bank account. Sabi ko, hindi, baka ano lang yan, baka para sa church yan. In-investigate, hindi naman. Aba, sabi ko, saan kayang anghel galing yan? Siyempre sa langit, saan pa manggagaling yung anghel? Hindi naman demonyo magpapadala niya kasi ang demonyo hindi naman mapagbigay. So, she investigated and she found out na isa sa mga member ng church na hindi nakakaalam ng sitwasyon po namin, naghuhulog sa bank account namin. So, kinausap niya, sabi niya, para saan po ba itong pinadala niyo? Ito po ba'y para sa church? Mas para malinaw, kasi baka para sa church, tinitira ni pastor, bigay ni, para sa church, tinira ni pastor. Mahirap na pag ganun. So, sabi nung kapatid sa Panginoon, para po sa inyo yan. Dahil kayo po yung aming spiritual parents, yan po ay ibibigay po namin sa inyo, buwan-buwan yung halaga na yon. Para po pandagdag kay Praise. Oh, sana all. Sabi nila. Dahil sila kinausap ni Lord. Ang sarap makipag-usap si Lord. Sabi ko, Lord, sana lahat kinakausap mo. Kasi pag kinausap ka ni Lord, hindi ka makakatulog eh. Amen? Pag kinausap ka ni Lord, tapos tatanong, Lord, ikaw ba yan? Yes ako, in Jesus' name. Pati si Lord ni-rebuke. Hindi makapaniwalang si Lord. Pag si Lord nag-speak, hindi ka niya patutulugin hanggat hindi niya natutugon yung pangangailangan mo.
Kaya ito po ang na-realize ko. Hindi lahat ng kasagutan sa panalangin mo ay bunga ng sarili mong panalangin. Madalas, panalangin din niya ng iba para sa iyo. Yung tagumpay na naranasan mo ngayon, hindi dahil yan sa panalangin mo, dahil may ibang taong nananalangin sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, praise God. So, si praise, buwan-buwan, solve na. May mga pagpapalan dumarating, so hindi na namumroblema, hindi na nakatingin sa circumstances, nakatingin na sa Creator. Kasi pag tumingin ka talaga sa circumstances, madidisappoint ka talaga, matatakot ka. Talagang minsan, Lord, bigay mo ba talaga to, Lord? Lord, di ba pinag-pray ko naman itong trabaho na to, Lord? Di ba? Lord, di ba ikaw nagbibigay ng mabuting bagay? Yes. Ang problema lang, kasi hindi tayo sa Panginoon nakatingin. Ang tinitingnan natin yung circumstances, ang tinitingnan natin yung crowd, ang tinitingnan natin yung compensation. Pero minsan, sumusulyap na lang tayo sa Creator natin. Baliktarin natin, mga kapatid. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung circumstances, yung crowd, yung compensation, wala na, hindi mo na ganun po problemahin yan. Kasi ang tangi mong pag-asa nasa Diyos na lumikha ng langit at lupa. In Jesus' name. Pwede po ba tayong tumayo sandali? Kapatid, kanino ka ba talaga nakatingin? Sino ba ang pinagmumula ng iyong pag-asa? When you are at the lowest, look at the highest. If what's ahead scares you, and what's behind hurts you, then look up above. God will guide you. When you feel down, look above. God is there. Because it is Christ in us, the hope of glory. Our hope is in Jesus. Can I invite our worship team to minister to us in song before I pray? Are you here? Yung slow song na kinanta natin kanina. First slow song. What are your fears, mga kapatid? What are your insecurities? What are your worries in life? Most of the time, nagpapa-overwhelm tayo sa mga sitwasyon ng ating buhay. Instead na ma-overwhelm tayo ng mga promises ng ating pong Panginoon. But always look beyond. Our God is faithful. God who made the promise faithful, and He will complete it. Amen? So every time you come to the Lord in prayer, every time you come to church, every Friday, you have this assurance that you will find strength and hope in the Lord. Do not look on your circumstances. Do not look on the crowd. Do not look on your compensation. Look at your Creator. Look at your God. David said, I have been young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken. God will never forsake you. God will never leave you. God will never abandon you. If you will just come to Him for help, He will come and save you. If you are discouraged today, if you are afraid today, if you are in a deepest situation of your life, in your circumstances, remember, look at your Creator. Let's sing this song before I pray. Let's sing it from our hearts.
God, we cannot live without you, Lord. Let's sing it. How could I live without you? How could I survive without your love, without your touch? You're the one that heals me, cleanses my heart, and sets me free. How could I live without you? How could I survive without your love, without your touch? You're the one that heals me, cleanses my heart, and sets me free. Now I come right before you with my hands lifted up and my heart humbly bowed at your work on the cross. As you hung there and Hallelujah. died, you Oh, we were praise you, Jesus. paying the price for my life, for my life. Yes, God. For your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, only you. Let's lift our hands to the Lord. Let's sing it again, church. How could I live without Thank you, Jesus. Thank How you, could Jesus. I survive without your love, without your touch? You're the one that heals me and cleanses my heart, and sets me free. Now I come right before you with my hands lifted up and my heart humbly bowed at your work on the cross. As you hung there and died, you were paying the price for my life, for my life. For your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord. For your love is higher than the heavens, deeper than the seas. All I want is you in my life. No one else can satisfy my soul, can make me feel this way. Only you, Lord, only you. Only you, Lord. Only you, Lord. Only you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, only you, Lord. Hallelujah. Now
only God. Amen. I pray today that in the midst of your fear, you will experience God's salvation. Beyond your imagination, you will experience God's provision and protection. Beyond your imagination, you will see the hands of God moving in your life, in your family. This is the assurance that we have today from His Word, that we don't have to be afraid of our future, of our tomorrow, because our tomorrow belongs to God. God is giving us the assurance to live for today. God is giving us His Word. We should look to Him for help, for He is the maker of heaven and earth. So every time that you are afraid, every time that you are in a difficult situation, as David said, I will look to God, the maker of heaven and earth. Father, thank you so much today, and I pray for my brothers and sisters, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Alam mo po yung kanilang mga situations bilang mga OFWs, Lord. Alam mo yung mga challenges na kanilang hinaharap sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho. But one thing is sure, Lord, you are the source of our hope. You are the source of our peace. Kaya hindi po namin kailangang matakot, hindi namin kailangan, Panginoon, na mag-alala, ma-insecure dahil sa iyo. Kami po'y secured, and your love will always surround us. Your love and your faithfulness is higher than the heavens, Lord. So, Father, thank you, God, for the assurance that we have from your words today. And I pray, Lord, that you will always give them your peace. Give them, Lord God, your joy that goes beyond human understanding. And they will continue to experience the joy of serving you. And they will always find themselves, Lord, rejoicing in your house, Panginoon, dahil ito'y nagiging shelter nila, ito'y nagiging place nila para makareceive ng encouragement galing sa iyo. Father, to those who are in need today, I pray, Lord, O God, ng iyong mayamang biyaya ang patuloy nakakatagpo sa kanila, that we could always say, Lord, we can do all things through Christ who gives us strength, and you will always supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. We thank you, Father, and to you all the glory and praise, our Creator, in Jesus' name. Amen. 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 God bless you.